Itong nakaraang mga buwan, Yan. nakita natin yung weakening ng isa Yan. sa pinaka-importante nating institusyon, yung Senado. Yung crisis sa Senado nitong mga nakaraang buwan was unprecedented. For the first time, doble yung taas ng Kongreso sa approval rating sa Senado. No, hindi pa ako nakakitang ganun dito sa 40 years ko sa politics. No? Kaya for a while, parang Humpty Dumpty yung Senado. No? Mahirap nang ibalik. No? Pero, Yan. itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay parang biglang nagbago. Nahulasan tayo lahat. With the new leadership, dito sa survey ng mga institusyon natin, dito sa survey ng leader ng ating institusyon, executive, kongreso, Supreme Court, yung bagong leader ng Senado, ay siya yung pinakamataas dito. At Ayon hindi sa naman survey. hindi ito credible ito, hindi ito survey ng Okta. No? Hindi ito survey ng Okta. Aray! Kaya Bloody ito, bloody. pwedeng paniwalaan ito. Pwede, Diba? Kaya very phenomenal ito. In so short a time, na ibalik yung at least yung partial credibility ng Senado. Mula dun sa pagkaguho nito, nitong nakaraang mga linggo. Hindi ako sumisip-sip. Wala naman akong balak maging senador. No? Kaya... But it's empirical, Sek. Yes, Empirical. scientific yan, no? Hindi yan katulad ng mga pananaw ni Michael Pahati. Yan ay empirical data. Kaya without further ado, no, ay guest natin ang pinakamataas na naging guest natin, pinakamataas na leader ng ating bansa. Walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian. In the House, Senator. Pasensya na, Senator, Senate President, doon sa mga kawalang-iyaan ng mga kasama ko lang. No? Nako. Naririnig ko kayo kanina. Gusto ko na nga tumakas. Kasi lang mawawalan daw kayo ng guest. We don't blame you, Senator. Alam niyo, sabi ko nga kanina sa staff ko, nung mula naging Senate President ako, ang daming naninira, ang daming tumitira sa akin. Sigurado pagtapos din yung show, triple yung banat sa akin. Kaya nga sinimulan ko sa disclaimer. Walang kinalaman yung Senate President dito. No? Ang may kinalaman lang dito ay si Alan Herman. At Ronald Llamas. Thank you guys for inviting me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Maraming salamat. Ako na una magtatanong, Sen. Kamusta ang Senado? Kamusta ang pananaw nyo sa pagbuong muli ng kredibilidad? Kasi sana nga maanggian nyo kami ng kredibilidad eh. Pero kamusta po ang Senado? Well, okay naman. At kahit na ang Senado ay binubuo ng 24 senators, ang pinaka-importante ngayon, yung institution gumagalaw. Yes. At nag-umpisa yung impeachment ng maayos, orderly, at tuloy-tuloy na yan. At of course, yung mga next activities namin, yung sa SONA, at yung mga hearings na kailangan gawin. Dahil maraming hearings na nabinbin, especially mga bills. So tuloy-tuloy na yan at babalik na tayo sa normal na trabaho ng Senado. Actually, nung crisis sa leadership ng Senado, yung habulan sa hagdanan, yung barilan, no? Nga pala, yung barilan, hintayin nyo, may susunod pa lang na tayo. Sana wala na. Sana hindi na sa loob ng Senado. Hindi, ibig sabihin, merong impormasyon doon na hindi pa lumalabas. Baka lumabas next week. Yan. Ikatlo, yung mga drama, yung mga ganyan, talagang durog na durog yung Senado sa social media. Alam, minomonitor ko nun eh. Pinagtatawanan, no, kinakagalitan. Saka Ronald, yung sa kausap ko yung mga business leaders, dahil nga ang Senate, ang pinakamataas na legislative body na ating bansa, kung merong ganitong instability, pati yung business community, ang feeling nila ay unstable ang bansa natin. At marami doon, hindi mamumuhunan dahil unstable. Yes, kausap ko nga maraming mga ambassador eh. Parang
ang attitude, anyari. No? Totoo yan. Anyari, no? Totoo, Ang dami, totoo. hindi ko na babanggitin yung ang mga ambassador, no? Pero very concerned sila. Anong ire-report nila sa mga bansa nila? yan. Anong sasabihin nila sa mga possible investors nila? Kaya nga, unprecedented yung crisis. Pero unprecedented din yung nangyayari ngayon. Dahil biglang, naging seryo, kung papanoorin mo yung social media, mula dun sa ridicule, satire, katulad ng 4 alas, ngayon biglang seryoso. Nagiging seryoso yung attitude. Yan, no? Of course, binabanatan pa rin yung mga magagaling doon. Pero nagbago yung attitude, halimbawa sa social media, na measuring stick natin lagi. At saka, sabi ko nga kanina, unprecedented na from double yung approval rating ng Kongreso. Ngayon, umangat uli. No? Umangat uli. Unprecedented yun. Ilang araw lang, bumalik yung ganong klaseng tiwala. At sana masustain. Sana masustain. Sadwin, Pinaka-importante, masustain. Hindi Susugan lang ko na po. Susugan ko yung tanong ni Sec. At yung binanggit nyo kanina kasi sabi mo, nag-alala ang business community, ang economy, ang ating mga negosyante. Kahit kami, mga kababayan mo, mga mamamayan, nag-alala po. Ano po yung mga konkreto ninyo na naisip at napag-usapan sa inyong mga kapwa-senador para ibalik po itong ganitong klase Well, tiwala? unang-una yung arrangement sa impeachment dahil alam naman natin politically charged to. Yung linilitis ay no less than our Vice President at mataas yung kanyang approval rating. So, ako, personally, ang gusto ko ay maayos yung pag-umpisa ng impeachment. At yung mga arrangement rin dapat maayos. At yun naman ang nangyari the first week. So, very critical yung starting point dahil yun ang magdidictate sa mga next few weeks. At ngayon, ang pinaghahandaan namin ngayon, yung mga bills na naiwan, meron kasing 50 na, yung tawag namin, LEDAC bills na naiwan, na kailangan matapos hopefully in the next 6 months to 1 year. At of course, yung budget. Pinaka-importanting piece of legislation in the next 5 months, yung budget. No? At ang budget kasi may time element before the end of the year, kailangan ma-approvehan yan. So ito yung mga bagay na binibigyan namin ng pansin. Medyo naiiba rin, Senate President, yung inyong leadership ngayon. Dahil alam naman natin, for most of the time, yung leadership ng Senado ay polarized, no? For or against the administration, no? Pero hindi na rin naman linggit sa lahat na kayo as Senate President, kahit malinaw yung political position ninyo na bahagi ng majority, no? Ay kaibigan din kayo ni Vice President, no? Wala naman kayong pinag-awayan, no? Kaya meron kayong distinct role ngayon na para kayong fulcrum dito sa mga nagbubungguan ng mga political projects, no? So paano niyo minamanage yan? Yung ganyang klase, paano? Hindi ganun kadali yan. Hindi madali. Talagang tama ka, Ronald, yung navigation, hindi madali. But tama ka rin, no? Marami sa mga members of the minority, mga personal na kaibigan natin. At ang focus naman natin ngayon ay mabalik sa trabaho ang Senado. At sa marami kong kausap, whether majority or minority, yun rin ang gusto nila na magtrabaho, gumawa ng mga batas, gumawa ng mga batas na makakatulong sa ating mga problema. So, in that sense, pare-pareho kami. Iba lang yung grupo o iba lang yung political views namin, pero pareho naman ang gusto natin na magtrabaho. Yung institusyon. Institution. At of course, mag-function yung institution as a whole. Hindi katulad ng 4 alas, minawasak ang institusyon. Narinig ko yung tanong mo tungkol sa budget. Ano yung tanong mo sa budget? Kasi di ba si Senwin, nakitaan natin na kagalingan nung hinimay-himay niya, Napaka-thorough Parang medyo matrabaho, pero matrabaho yun. Matrabaho talaga. Paano po mangyayari yung budget natin ngayon? Hindi matulad sa dati. Kasi yun ang parang pinagsimulan po ng segalot ng... Tama ka doon, Michael. Talagang yun din isang bagay kung bakit rin tayo na kitaan na pwedeng maging Senate President dahil nga doon sa budget. At ang ating finance chair ngayon ay si Senator Ejercito. At ang kanyang commitment, ituloy yung transparency at mag-improve pa. No? Marami pa siyang mga ideas para mag-improve yung ating budget transparency. At makita ng taong bayan kung saan talaga linalagay yung kanilang binabayaran na pondo. Bawat sentimo. Ito po si Doc Guido, Yeah. sa kanyang kakaunting credential. Actually, nung pandemic, Ronald, binabasa ko every single day ang report ni Doc Guido. Ngayon di ko nababasahin.
Maliban na yung po sa buhok. kanyan, maliban sa magaling umarte. Kwan ho yan, mathematician. Mathematician. Musician, So, di ba? magaling na Yes, sir. mathematician. Nakita ko kayo mag-play ng music. Ay, nako. Yes, sir. Isa doon, di ko na binasa yung report niyo. Biro lang. Pero naayos na yung buhok, ha? Naayos. Kaya, Doc, ano mong tanong mo? Anong tanong? Yes, Senate President. So, yung mga bagay-bagay na ganito, sa tingin nyo, syempre, matutulungan yung Senate as a body na mag-improve yung trust and approval. Kasi ayon sa datos, talaga medyo bagsak nga yung datos. Pero of course, hindi nyo naman ginagawa itong trabaho nito para pataasin yung trust and approval, di ba? I mean, parang it's focus kayo sa trabaho lang. It's a bonus. It's a bonus, yes. Oo. Kasi it's yun yung feedback natin na para makita na you're doing the right thing, Yes. di ba? Pero ano ba yung sense nyo sa mga, sa Senate as a whole na we could move forward together, sir? Of course, hindi ko rin kaya mag-isa, Doc, dahil the Senate President will only be as good as yung members. as its members and yung trabaho ng members, no. So blessed naman ako na yung ating mga members, and again, like I said, no, majority minority, gusto talaga nilang bumalik sa normal na pagtatrabaho, no. Marami akong kausap na mga members of the minority na gusto rin na ano na natin, pag-usapan na natin mga bills, pag-usapan na natin yung mga naiwan ng mga mahalagang mga panukalang batas. So, in that sense, same in direction natin. And ang public kasi may minimum expectation sa Senado, yung trabaho eh. So, we need to achieve that minimum expectation, and then next done yung mga mag-focus tayo sa mga pressing problems ng bansa natin. And Ano hopefully, bang gusto niyong priority bills ngayon? No? Dahil doon sa crisis ng Senado, maraming nabinbin eh. Yes. Di ba? Yung freedom of information, Freedom of information. yung dynasty, Yes, oo. etc. Yeah. Sa ngayon, ang hirap dahil meron kayong impeachment process. Yes, mahirap talaga. Paano Sobrang niyo, hirap. baka gusto marinig ng mamamayan. Paano niyo gagawin? Tama ka, Ronald. No? Talagang mahirap. In fact, kahapon kamiting ko yung legislative office ng Senado at tinitignan na namin in the next 6 months ano yung mga haharapin naming mga aktibidad. No? At mahirap dahil ang impeachment takes up about 6 to 7 hours a day, 3 Yes. times a week. Tapos pagpasok ng August, budget na, and budget takes about 4 months yan, every day. At least. And then may mga bills pa tayo na mahalaga. So, and then yung mga investigations pa na papasok. So, tinitignan nga namin, talagang napakahirap. In fact, yung committee rooms lang, dahil sa Senate, meron kaming at 12 committee rooms, 3 lang natitira for hearings. Dahil yung 3, Punong-puno. nabigay sa prosecution, nabigay sa defense, nabigay sa media. So, rerenta pa kami ng committee rooms sa PICC para magkaroon ng hearing. So, mga ganitong challenges, kailangan harapin at ang amin, kailangan talagang i-schedule lang at makasama yung mga senador dito sa paggagawa ng schedule. Siguro yun yung kailangan ma-appreciate ng mga mamamayan. Hindi normal Yan. yung sitwasyon ngayon. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi. Tama kayo, impeachment is Wala ka taking namang up sinasabing may abnormal. malaking oras ng Senado. Hindi Natutulog pa ba kayo? Well, nahirap naman. Meron Baka naman, fresh na fresh naman si Senator. Sa nagdadala lang yan. Sa nagdadala. Ano si Doc Guido, kahit mahaba tulog niyan, ganyan pa rin itsura niya. Pa rin, hindi Pero naayos yung Senator Win, the entire Philippines is actually nakatutok sa impeachment trial. Even the Filipino communities abroad ay tutok na tutok, lalo na sa social media. What can you say about your fellow senator judges na may mga posts sa social media na parang, seemingly may kinikilingan? Well, under our rules, kailangan impartial. No? Kailangan impartial ang mga senator judges. And under our rules, lahat na may kinalaman sa impeachment, prosecution, defense, kami senator judge, dapat hindi nagsasalita tungkol sa merits ng case. No? So, and we have to be disciplined enough to follow the rules. No? So, reminder of course sa lahat, no? Whether counsel for the defense, counsel for the prosecution, and senator judges, na wag natin pag-usapan yung merits ng case sa publiko. No? Dahil yan ay nasa rules at mahigpit na pinapatupad yan. Anong tingin nyo, Senator, dun sa
comment ng aking idol, si Humba King, Harry Roque, na kayo daw ay mukhang flower base. Uy, No? ba't ganun? Oo, no? May meme nga yun eh. Oo, no? Ay, Kaya nga sabi ko, mula nung naging Senate President ako, dumami yung memes ko, dumami yung bumabatikos, marami yung mga tumitira, pero kasama talaga yan eh. No? Kasama talaga sa trabaho yan. It comes with the territory. No? Tsaka pag binabanatan kayo ni Humba King, value added sa inyo. In fairness, no? Nabanggit ni Isa Ground kanina, kaibigan nyo rin si VP Sara. Kamakailan nanawagan siya. Tigil natin ang politika. May gano'n, di ba? So, ikaw ba nararamdaman mo rin, sobra na sa politika ang Pilipinas at kailangan, meron na tayong pagkasunduan, di ba? Hindi yung puro na lang pagkakaiba, pagtutunggali ang pinagtutuunan ng Eh, pansin. baka nasara na yung 4 alas. Bye-bye. Bye-bye. Well, itong impeachment talagang hindi natin maiwasan na magkakaroon ng hati. In fact, polarization. ako, even before, concern ko talaga yan sa impeachment. Kasi hindi natin maiwasan talaga yan. Lalo na ngayon, hati between the South and the North. So, tama na isantabi muna ang politika para makafocus tayo sa mga halaga natin mga dapat gawin. Pero then again nga, the impeachment, ibabalik at ibabalik yan. Opo. And kailangan lang talaga natin na kami, Senator Judges, constitutional responsibility namin yan. Dapat lang namin gawin yan for accountability, for accountability. And ang goal namin, as much as possible, matapos na kaagad. Whether guilty or not guilty, matapos na at makabalik na tayo sa normal na legislative function ng Senado. Sabi nga ni Michael, yung ating bansa ngayon ay talagang enmesh dito sa politics. Yung polarization between different forces. Yes. Pero ito kasi impeachment is both a judicial and a political process. Correct, yeah. Again, how do you balance that? No? It's very difficult. Very difficult. I'm sure alam ni Ronald to because matagal nang pinapag-aralan ng political situation natin at political cycle. Pero mahirap. At kanya-kanyang senador, may kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang political leanings, may kanya-kanyang pag-iisip at napakahirap, no? But ang importante ngayon sa impeachment, maging impartial tayo. At wag natin pag-usapan to sa public. May tinatanong po ang taong bayan, may dalawang issues na nakabinbin. Siyempre, parang pinananabikan o ayaw o kung ano man po. No? May dalawa. Yung una, nag-file sa Supreme Court yung kine-question yung inyong pagiging Senate President, although nag-concede po yung dati Nag-concede na natin. ba Dati pa eh. Hindi ko lang kung anong mangyayari. Pangalawa, ito pong pagtalaga nyo ng presiding officer, may nag-file na rin. How do you go about this, sir? Ano pong ine-expect nyo rin at Well, paano ito itong mga ilalabanan? final nila, meron din itong kaakibat na prayer for status quo ante order. Opo. So meaning parang TRO na rin yun. And wala naman nalinabas ang Supreme Court na TRO. No? So as long as walang TRO, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy lang ang impeachment. Actually, bahagi ito nung sinasabi natin na sana maiwasan dito sa impeachment process yung politika. Dahil malinaw naman kung sino yung nag-file. A professional filer yun. Hindi ko na mabilang gano'ng marami ang kanyang file. At hindi ko na rin mabilang gano'ng karaming beses siya natalo. Halimbawa, itong usapin ng presiding judge, Senate President, no? Malinaw ang konstitusyon dyan eh. No? Isa lang kasi yung in-specify nila, yung impeachment ng presidente, dapat Chief Justice, yung presiding judge, sa iba, tahimik. At saka, malinaw din sa ating konstitusyon na kung saan tahimik, halimbawa dyan, no? Ay yung Batas, Senate ang magpapasya sa kanilang sariling rules kung sino ang magiging presiding judge. No? Kaya kahit halimbawa tayo, meron tayong mga reservation dyan, malinaw yung ating konstitusyon sa usapin na yan. No? Salamat ako kay Ronald. na nag-explain. Paliwanag, Paliwanag. Hindi, yung kasi yung medyo may circumspection yung ating Senate President. Hindi niya pinapatulan lahat yan. Oo nga eh. No? Kung iba yan, papatulan yan eh. No? Kung ikaw yun. Meron siyang criteria. Tama, sinabi, galing na anak mo. Bilib ako sa anak mo. Yung tatay niya Scholar yung to binabanatan. Kaya mahalaga yan eh. Yung pagiging fulcrum, no, ay kailangan malinaw yung listahan mo. Ano yung papatulan, ano yung hindi. Di ba? Dito tahimik ka lang. Dito ay pasa mo na sa iba.
iba. O dito ay 4 alas na yan. Walang yan eh. No? Yun yung, di ba? May ganun Punta na klase. tayo sa Yun rin yung, sundan ko lang sige, sinabi ni please, Ronald, please. talagang kailangan rin talagang i-de-escalate yung Yan, situation. oo. Kasi kung lahat papatulan mo, hindi matatapos to. Magiging tit for tat at ang focus lang dito sa drama ng Senado. Kaya ako, in my opinion, ang focus dapat sa trabaho, hindi yung banatan dito, banatan doon. Tama ba ako, Sen, na pag nakikita kitang hindi mo pumapatol o nagpipigil, may dahilan. Hindi dahil sa hindi ka palaban. No, may dahilan. Ang dahilan nga sige. is gusto natin i-focus ang attention sa trabaho. Hindi yung anong sasabihin mo, Apo, anong apo. sasabihin ko, hindi na matatapos tayo. At talagang sinasadya natin na ipababa yung emotions ng mga tao, kasama na rin kasi mga supporters, at i-de-escalate yung situation sa Senado. At sinasadya yun para ngayon makikita natin na ang tao ngayon nakafocus sa impeachment at susunod nakafocus naman sa mga trabaho. At sinasadyang ganun ang dapat gawin. Ibig sabihin, bawal maging unhinged yung Senate President. No? Hindi katulad ng mga ibang senador dyan. No? Kaya, Senator, yung napapansin namin sa social media, sa listening namin, na yung mga tao parang gumanda yung yung impression kay presiding officer, Senator Cheese Escudero. Hindi ka panboying ulit, ha? Hindi naman. Na parang may ako hindi, Mike. hindi ba ikaw yung nagsabing Hindi fanboying. Second, di ba ikaw yung nagsabing may parang redemption kay Senator Cheese? But anyway, of some sort. So, kayo, happy naman kayo doon sa Yeah, naging, so far, outcome so far. maganda yung start. At, again, no, malaking bagay dyan yung early preparation, malaking bagay rin dyan yung coordination at collaboration at team effort to. In fact, malaking bahagi rin dyan si Senator Cheese dito sa team effort dahil hindi lang siya o hindi lang ako, may mga tao ring nasa likod na nagtatrabaho para maayos. At yun, pinag-uusapan namin ng buo yun. Yung impeachment, hindi ako pupunta sa details, pero parang nababagalan, natatagalan, masyadong technical sa taong bayan. Kunyari, I object. Matagal pa ito, 3 days out of the 90 days. Correct. Kasi kunyari yung video po, talang na, panood natin lahat. Pero kailangan pa 30K, kailangan pa ganyan. Yung mismong tao I na... object. Oo, di ba? Ang dami pong ganon. Kayo po ba, kung kayo tatanungin ng taong bayan, ano bang dapat na hulma namin o karakter namin habang nanonood nitong impeachment? Oo. Well, hindi mo rin masisisi yung abogado ng prosecution, abogado ng defense dahil yan ang training nila bilang mga abogado no? Pero ang ating presiding officer is both a politician, a lawyer, and also alam niya yung pulso ng taong bayan. So minamanage niya yan no? Para yung importante dyan maintindihan ng taong bayan at minamanage na hindi mawawala sa teknikalidad yung paglalabas ng ebidensya. So, Nakikita ko naman yan in the first 2 days pa lang tayo. I think nakikita ko naman nun. Pag leeway, ang binibigyan nyo sila ng leeway, ibig sabihin, hindi yung parang gusto nyo sila diktahan na, uy, bilisan natin ng konti. Wala mang... I think umpisa pa lang to, no? 2 days pa lang tayo nagta-trial. Tingin ko nagwa-warm up pa lang yung both prosecution and defense at maraming adjustment pa mangyayari yan as we go along. Yeah, may comment dito. Senator, from our more than 9,000 viewers, live viewers. Sabi ni Anton Reyes, Senator Win is incorruptible. He is a dignified and extremely honest gentleman and priest. Wow, extremely honest. Extremely, Extremely honest po kayo. Thank you. Dahil extremely honest po kayo. Alam ko na itanong na ito ng maraming kababayan natin. How do you feel about the winery? Actually, pigil nga ako itanong to kasi itong katabi ko. Sasabihin ko, walang ganyan. Supportive siya actually. Supportive. baka dapat bumisita ka muna kay Papa. Walang ganyan. Do you think, kung ano sa inyo, Winry, yan, parang ganyan. Kamusta po yung relationship nyo ni Senator Risa? And do you see a partnership in politics, na para in the future, you'd be collaborating together in higher office po? Actually, Michael, itong Windy, organic to. Apo. Yes. Correct. Hindi namin, wala akong
hand dyan o wala akong kinalaman doon sa pagbuo. It's really organic. At Pero ang hundreds of millions Oh, of views. Hundreds of millions eh. Ako nagulat rin ako. I think Actually, I object, pero sige na lang. Pero I think ang ano dito, ang analysis namin is ang tao sawa na sa politika. Apo, correct. Sa'yo, Gusto no? nila manood ng Senado pero sawa na sila sa yung away dito, away doon, yung sumbatan. Kaya naghahanap rin sila ng light moments. Naghahanap rin sila ng I guess ng inspiration, no, in Apo. that sense. So nabuo itong hindi ko alam kung sino nagbuo niyan. Ay, di po kami. Di po kami. Hindi Hindi ko rin alam, ako. baka si Ronald. In relation dyan, SP, no? Cambio ako ng konti. Ayan. Lahat kayo magkakapatid, puro kayo mga leaders. Yan. Puro kayo mga politicians. May congressman, may mayor, may cabinet secretary. Nakita ko nga sa isang survey, yung pinaka-much approved na Senate, na Ako, babasahin ko yun. secretary. No? Babasahin ko yung mamaya. Babasahin niyo mamaya, ay yung kapatid niyo, si Rex. So, paano kayo nag-uusap? No? Paano kayo nag-gather? No? Puro politika ba pinag-uusapan niyo? Kami, Ronald, every Sunday, sacred yan sa pamilya namin. So every Sunday dinner, doon lang kami nakikita ng kasama parents ko, kasama lahat. So yan, sacred yan. Pero may secret kami ni Rex eh. Oo. Pareho kaming walang asawa. Yo! Buo yung oras namin. I guess nabubuhos lahat. Nabubuhos lahat sa public service. Parehas pala tayo. Parehas tayo. Paras pala tayo. Mga binata. Pareho kaming religion. Wala nang kukontra. May religion. Binata. Kanina ko mambis kasi, ibabalik ko kasi baka alam nakatakas ka. Hindi ba dahil, bukod sa Winry, hindi ba dahil sa ikaw ay isang, ano ba to, ano yung word doon sa bachelor? Legitimate or Eligible? Eligible ba? eligible. Akala ko illegitimate. Hindi, legitimate sana naman ako. Hindi ba dahil eligible bachelor ka at maraming nagnanasa, hindi naman nagnanasa, no, sorry. Maraming naghahangad na makasama ka, malaman personal. Ninasahan na. Sorry. Yun. Hindi ba dahil doon, dahil ikaw ay bachelor? Hindi naman, Mike. Kung alam lang ng tao, ang bigat ng stress nitong trabaho to. It's really, lalo na itong bagong rule natin, very stressful talaga. At ako ay naman, ang aking pananaw sa buhay, just do your best. Apo. Do it with integrity, do it with dedication. And bahala na sa taas. Yan, ganda, no? Pero bago namin kayo pakawala na SP Win, gusto ko namin malaman, kasi binanggit mo na kanina, yung kahalagahan ng West Philippine Sea, ang Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng political impeachment kung ano naman, ito yung ibang bansa na nakiklaim, mga ganyan. Gaano kahalaga po at paano nyo tinitindigan itong ganitong Well, klase? kahapon nga, nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin. Importante to dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng ibang bansa. So, importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kino-commemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng Amerika na committed tayo sa rule of law. I don't want to put you on spot kasi dati may nag-sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to intindigan naman natin ng sariling atin? Kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lokohan na po ito. Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue, ang Senado mabilis na nagre-responde. Opo. Yung pinakahuling pinagbatuhan namin ay yung pagkokoordina ng Chinese Embassy doon sa mga maanghang nilang salita. Opo. Sa Senado, Ano ba yan? tungkol sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging takbo. Sana, no? Pagdating doon naman, nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado. Sige, bago namin pakawalan, Senwin, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan? Well, unang-una, maraming salamat sa inyong apat kay
Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay sa Lovely. anak niyo, kay Lovely. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Yeah, Dahil sa yeah, inyo. tama. Oo, sigurado ako mamaya mas maraming bashers na ako dahil sa inyong apat. Hindi yun totoo sa'yo. Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon yung mga importanteng problema natin. At hindi lang atensyon, magbibigay rin tayo ng solusyon. Napakasarap pakinggan mula sa ating Senate President Win Gatchalian. Bago namin kayo pakawalan, Thank you. Peter ba? Kayo ba ay namamanata sa katotohanan? Siyempre. Yan. Pumirma po kayo sa aming board dahil kayong pinakamabigat, no? As of date, eh. Oo. Yan. Huwag yung Mabigat sa timbang, ha? Oh. Balak namin imbitahan si Dito Vice pala si- President pero hindi ayaw eh. Andito pala si Ridon, eh. Oh, Si yan. Jerry. Si Rafi. Sino pa ba? Yan. Si Rafi Sa- Tulfo. Si Sharon, si Senator Rafi. Last week. Yan. Win na win. Win na, ha? For the Win, for the Gatchalian. win. For the win. Yan po, sa website po. Next ng time, Senate. bumili kayo ng pentel pen, tinta. Thank you. At wow. Yan. Thank you, thank May you. konti kami ano sa inyo. Thank you. Yan. Hindi yung babaeng pumasok, ha? Hindi kasama. Kala ko kasama yun, eh. Hindi. Box yan, box. At yan po si Senator SP Win Gatchalian para sa inyo. Cuatro alas, hindi ka makakatakas. Cuatro alas.